ulit-ulitin. Kasi yung family nababand together, tapos kahit wala ka masyadong pera, masaya feeling mo. Amen ba? Amen! Ang sarap po ng pakiramdam. Isa sa mga pangarap ko, mga kaibigan, gusto ko rin i-declare sa inyo lahat para marinig nyo rin. In my age of 50, hindi pa ako nakakita talaga ng snow. In my prayer, one day, makapag White Christmas naman ako, makasama ko yung pamilya. Palakpakan natin ng Panginoon. At kasi i-declare ko sa inyo pag mangyayari, thank you Lord, di ba? Hindi ko sa tayong halo-halo. Choking. Alright. So ito po yung nangyari sa pag-uusapan natin. Pride in being Abraham's descendants. Ang Israelita po, pag sinabing Israelita, sila yung legit na anak ng Diyos biologically. Gets po? Kasi po sa kanila galing si Jesus Christ. Sa kanilang lahi, galing sa lipi nila. Kaya pag sinasabing literal Israel, Hudyo po yun. Pag sinabing spiritual Israel, non-Jew po yun. Koreano, Pilipino, Canadian, American, ano ba, Malaysian, Indonesian, kung sino mga nanampalataya sa Panginoon. Nga lang sa kwentong ito, na tinuturo ni Reverend Eric Burden sa kanyang church sa Georgia, USA, nagkaroon ng mataas sa pagtingin sa sarili ng mga Hudyo dahil tingin nila sila ang kasamang legit sa lahi ni Kristo o ng Diyos. Sila yon. Next, o ni Abraham, sa lahi sila ng Abraham. Okay? At sabi sa main point number 1 natin, Abraham's sons who rejected Jesus. At itong nakakapakatinding incidente ritong pangyayari. Naturingan silang mga anak ni Abraham sa lipi ni Abraham, pero tatapat subalit bagamat hindi tinanggap si Jesus. Alam niyo ba ngayon, tingin kay Panginoon sa Panginoon Kristo na Mesaya dumating, sinilang sa sabsaban. Ano may sabsaban? Yung painuman ng hayop. Sabsaban. Kasi siya doon, kahoy na ganyan, nilagay siya doon. Sabsaban, inuman, kain na ng mga animals. Doon po siya sinila. Hindi nila kinilalang Mesaya yon. The Jews are expecting marangyang king. King ba yan? Kaya nga si Kuya Tamba Herodes, siya yung nagpahanap ng mga baby. Patayin nyo na, agawan ako ng pwesto. Tigbakin lahat ng mga before 2 years old, but down, patayin lahat. Kaya nagkaubusan ng mga bitaman. Alala yung kwento. So yun ang nangyari noon. Inisip nila, aagaw ng trono ng kapangyarihan itong haring parating. Pero hindi ganoon. Hari ng buong mundo, hari ng mga buhay. Yun ang Panginoong Jesus. But itong lahing ito, hindi nila kinilala. Anak ng karpintero yan. Feeling lang yan. Hindi yan ang Messiah. Next slide please. They rejected Jesus. And then, Abraham's sons who killed Jesus. As you know mga kaibigan, mga kapatid, nag-miss si Jesus sa book of Matthew, nagpagaling na may sakit. Tama po, naalala nyo siya na yung nagpakain ng mga gutom. Yung mga taong yun, bahagi ng sumigaw doon sa hukumang ipako si Jesus sa krus. Ipako si Jesus sa krus. Palit kay Barabas. Barabas. So palit, yung isang kriminal. Swap. Si Jesus ang patayin, ikulong, palit na lang. Sila yung mga yun na sila rin ang sumigaw. Doon nagpalaspas, Hosanna in the highest. Naalala nyo? Hosanna in the highest. Nakakasakay sa dangis si Jesus Christ, pumasok sa Jerusalem, sila rin yung nag-welcome, sila rin yung nagpapatay, sila rin yung hindi kumilala. That's how short memory people are. May insomnia, amnesia, madaling makalimot sa kabutihan ng Diyos. Next slide please. Alright? So pinapatay nila ang Panginoong Jesucristo, kinasuhan ng pamumusong o blasphemy, pagpapanggap na siya ay anak ng Diyos o sa Diyos. Sabi sa John 8:33, they answered him, "We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free?" Mga Hudyong may kapangyarihan, may alam sa Skriptura, kinakausap si Jesus Christ. Sino ka? Sino bang malipit sa amin? Pero itong mga kausap niya nakalimot. Dahil sa taas ng pride nila, nalimutan. Tingnan niyo, basahin niyo itong talata. And have never been slaves of anyone. Totoo ba yun? Hindi sila naging alipin ng kahit sino? False. Fake. Kasi naging alipin sila ng Egyptio tsaka ng Babylonia. So nalimutan, sa taas ng pride, hindi kami nalipin ng kahit sino. Nalipin sila ng Egypt. Pinaligtas nga sila ni Moses noong time. No, those people nakalilimot, no, madalas dahil sa taas ng pride nila. Dahil, lahi kami ni Abraham, maalam kami sa Scripture. At ano sabi ni Jesus Christ? Eto, sa next slide please. Alam na alam niya yan. Diba? Narinig niya yan. Basahin natin 1, 2, 3. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Sabi siguro na sabihin niya, yabang talaga nito eh. Truth set free. Sino? Anak ng karpintero to, labo talaga nito. Kami nag-aaral kami ng Scripture sa templo, sasabihan mo kami ng ganyan. Wala ka sa hulog.
Alam niyo sinasabi, siya mismo katotohanan. Ang gustong sabihin niya, siya mapapalaya ka sa kasalanan kapag nanampalataya ka sa Kanya. Kasi itong mga marunong to, mga Sadduceo, Pariseo, itong marunong sa Scriptures, ay hindi malaya. Marunong pero hindi malaya. Hindi nila masyado nalalaman at nadidistinguish ang kasalanan sa hindi. Kaya mapagmataas sila ang sinasabi ng Panginoong Kristo. Pag tinanggap mo ko at kinilala mo ko, magmapalaya ka sa katalikalan ng kasalanan, makikilala mo ang tunay na kaligtasan kasi makikilala mo. But these people in front of him, wala silang pakialam doon. Hindi nila naiintindihan yun. Why? Because of their pride that they are from the Abraham descendants. At kiniklaim nilang marunong kami yung lahi, wala kang pakialam, wala kang pakialam sa sinasabi mo. So hindi ka legit, fake ka. And that's what's happened in this eksena. Imagine niyo lang si Lord, hindi sa parang pelikula, kinakausap itong mga taong ito hindi nakikinig. At nayayabangan pa kay Lord, baliktad pa. Next slide please. So that's what happened in this passage. Now, those who can hear will reject Christ. So mga hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon, hindi tatanggapin ng Panginoong Kristo. And again, last time I always say, Jerusalem, Judaizers, those people who are in Jerusalem right now, they're waiting for the Messiah. They're still waiting for the Savior. Ayos ba? Pabalik na po sa amin, iniintay nyo pa. Nakakalungkot naman ang pangyayari po yan. Diyan sinilang, diyan namatay, diyan nabuhay na maguli, tapos hinahanap nyo, inaantay nyo, wala pa. Kami inaantay na namin yung pagbabalik niya. Na ma-rapture na kami matapos yung paghihirap namin dito sa mundo. Gusto nyo na po ba? Huwag muna. Tatanungin gusto mo makasama si Lord. Mauna na kayo. Huwag muna. Next slide. Pastor naman, isa kayo makakatid, ganyan pa tinuturo, bira no. John 8:47, whoever belongs to God, hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. Ang sakit ito eh. Kaharap niya eh. Hindi mo naiintindihan kasi hindi ka kasama talaga sa pamilya ng Diyos, kaya hindi mo ko naiintindihan. Pero kung itong may miskonsensya yung makakarinig, sakit nito hindi ako bahagi, kaya hindi ko siya naiintindihan, hindi ako belong. Aba, kailangan magmumuni-muni na karinig eh. Kasi whoever belongs to God, hears what God says. Ang sabi ni Jesus, kung ikaw sa Diyos ka, narapakin kami yung Bible, naiintindihan mo sinasabi ko. Sumunod ka, hindi ka magiging perfect, pero sumunod ka. Alam niyo, many people don't love to follow God, or don't have the sipag to follow Jesus, kasi napaka-pressure maging Christian. Bawal ito, bawal yan. Tama? Kailangan, banal ka pag nakita. Actually, medyo hindi na siya ganoon ngayon. Dati, nung panahon ng tayo mga bata-bata pa, Nos Raimi, kailangan, Christian ko bawal umiti, sa akin nakadesente. Ngayon po, hindi na. Naganto na lang ako kasi may bisita eh. Pero okay lang po sa akin, kahit di pa sa postura, kasi ang alam ko, hindi naman talaga sa tsura at sa postura ang kabanalan. Amen? Amen! Nasa puso po yun. Hindi ko mo nakakurbata ako, 3 kurbata ko nakakabit dyan, mas banal na ako kaysa sa'yo. Hindi ganoon. 3 kurbata ko, criminal naman ako. Di wala rin pinagsabi kahit may kurbata ako. So, what I'm trying to say, holiness is inside your heart and how you follow this. Kaya wala po tayong dress code sa church. Wala pong dress code na magtitext na usher. Bakit naka-chinelas ka? Nakasanda ka, labas. Hindi ka pa naligo, asin mo, labas. Walang gano'n sa simahan. Di ba? Ang gusto ko nga po, pagpasok sa church natin, pag may church tayo, amoy kape. Yan ba? Training. Starbucks. Luto ng kape. Oo. Tagaan nyo sa salita ng Panginoon one day. Pagpasok sa BTSC Worship Center, amoy kape. Palakpan natin ang Panginoon. Tapos, imbes na makinig ka muna sa akin, kakape muna ako. Pupunta ka muna sa pantry, sa kantin, magkakape ka muna. Bakit ba? Una, maganda ang amoy ng kape, nakaka-relax. Amen ba? Nakatanggal din ang anto. At totoo po naman, kagaya natin mga Pilipino, side show lang, ang Koreano may din sa kape. Actually, nandun kami, pani-offer sa amin ng iced coffee. Gusto nila, iced coffee. Coffee Americano. Pag nanood ka rin ng K-novela, pansin mo. Lagi sila nagkakape din. Parang tayo mga Pilipino. Kami po mag-asawa na, gusto namin lahat ng 3-in-1. Pag may bagong brand, tapos na nagtitikman na natin yan. Brewed lahat, pero madalas namin 3-in-1, no? Kinainin namin. Si Kuya Abi naka-social to. Burod. Next slide, please. Okay? Next slide po. Ayan. Religious zeal, lack understanding. Itong mga religious people na to, nasabi, live sila ni Abraham, malupit ang fire daw kuno. Tapos, pero nakakakulang sa pangalawa. Nagigets mo natin? Ang pinag-uusapan natin itong mga taong ito, no? Yung context na to na sila, Hudyo,
Sila mga marunong sa scripture, sa Old Testament, na pinabasa nyo sa templo, pero hindi nila naiintindihan. Sinasabi ni Lord sa kanila. Yun yung masakit no? Alam mong mukha kang religious, pero hindi ka nakakaintindi sa tunay na sinasabi sa iyo ng Panginoon. Which is one sad thing. Imagine, one manang, one lola, one ale, one tito, one tita, lolo, whatever. Pag tinanong mo siya, manong, o kuya, o tito, pag namatay ka po ngayon, when you will go, where you will go? Aba, alam mo, iyo, huwag ka mong tanong ng ganyan, Diyos lang nakakaalam yan. Sad story po yun pag ganun sinagot. Pero a person who knows Jesus, even though he's unperfect, hindi siya perfect, when I die today, hope hindi pa, I will go to heaven. Yabang mo No, because the Bible said so. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but everlasting life. Pag may pastor nagturo sa inyong live a perfect life, tanungin niyo ako. Pag nanampalataya ka sa Panginoon, babaguhin ka niya araw-araw. Amen? Amen. Lahat ng bilang ng daming ginagawa mong pangit, pabawasan yan unti-unti. Because there's no such things as sinlessness. But we can only sin less, and less, and less. Ang buhay pala, kapatid, para lang spaghetti. Pababa, nabababa, nabababa. Ang pagkakamali mo, bumaba lang. Alam nyo ito Alam nyo ba ang pag-aalala ay kasalanan din? Sino hindi nag-worry taas kamay? Ako lang? Nag-worry po tayo lahat. Pagtingin mo sa pitaka mo, puro ano na lang, puro 50 na lang Wala nang blue Di ba nag-worry ka na? Tapos yung may-ari pa ng bahay, kumakatok na, may dalang bill, dalawa, at tubig tsaka kuryente. Ayos Tapos tingin mo rin sa ano mo, bis na marami kang bigas, wala na rin. Di ba naman gawin mo? Pamalakpak ka ba? Yan! Wala kayo makain! Siyempre, wala na pang palengke. Pagtingin, puro ipis naman ng kaldero. Ito. Siyempre, magtatawag ka ng mga Bombay. Bombay, kaliwat kanan, di ba? Nabi mo na. Muhammad. Pahutang ako. 5-6 dyan. Alam ko na mahutangan. Alam niyo ako nagpautang, gusto ko kaiba. 6-5. Pag pinumutang ka sa akin ng 5,000, bayaran mo 2,000. Palapakan natin ang bangin. Yun yung pabigay, di ba? Ang gusto ko lang sabihin, ganito lang kasimple. Naside show lang ako sa worry. Wala pa makaka-perfect ng Christian life. Nahihirapan na iba pumasok sa Christian sa kanila pag Christian perfect ka na, hindi po. Sa mga lalaki, sa mga tito, minsan napapainom pa rin, it's okay. Naimbita ka ng boss mo, pinainom ka tagang pilit, ayaw mo namang iyain, tunggain mo, magtira ka lang pa uli. Alam nga naman na kaya naman ako, di na ako atin sa church ng Pastor Bert na yan, nanalasing ako. Hindi ganon. Wala pong perfectong Kristiyano. Amen? Binabago tayo araw-araw. Palapakan natin si Lord. Yun yung hindi naiintindihan ng iba. Matthew 20:39, Jesus replied, "You are an error because you do not know the scriptures of the power of God." Ang sakit nito. Mali kayo, palpak kayo kasi yun naiintindihan sa salita ng Panginoon. Masakit sabihin niya ng Panginoon sa harapan ng ninumang tao. Next slide, please. Alright? Literal Israel was so arrogant. Masakit sa tenga makakinggan yan. And same as some people today, we need to be humble. Kaya ang daming bumubunot sa karsada ng traffic rage. Nantuloy, sumikat. Di ba parang isipin mo naman, konting traffic ka na, magbubunot ka pa ng bayan. Why? Arrogant. Pride. Di ba? Saan ka nakita na nagkasagian na pag bumaba ng kotse? Malit lang. Hindi, ako na bahala. Sagot ko na. Wala konting ganun lang Ano ha? Ikaw na pag traffic na hindi na lang, tabi mo na guys, nakaka-traffic na tayo. Ako na bahala. Sa insurance ko na lahat yan. Insurance ka ba? Hindi ko. Hindi, sige ako na. Sagot ko na lahat. Ito na. Bihira yan, di ba? Minsan gusto mo na makatipid Hindi, ikaw na ako na. Ikaw mali. Ikaw ano. Magmumurahan na kayo. Bihira po sa traffic yung ganoon. Anyway, lahat tayo nagkakamali. Ako rin nagkakamali sa traffic pag drive ko. But, if we are so humble enough in every day of our life, maiiwasan. Kasi nakaka-alarma na yung pinopost sa Facebook ng ating mga kaibigan. Sikat na sikat tong si Manong. May dala ng gitara, may dala ng bisikleta, inedit baril niya, inedit, ginawang gitara, ginawang bike. Grabe naman kasi sa CCTV, kitang ginikit-kitan niya yung bike lane Sinisiksit niya yung bisikleta. Kita-kita kasi mait na yung ulo niya. So nakakahiya. Kaya ang solusyon, dahil maraming camera, ingat mo tayo pag nasa labas. Ang mahirap nga nito, ganito Pag nakakita ka ng 1,000,
tingin ka muna kung may camera. Gagantin mo muna. Tsaka mo kukunin. Kasi ba CCTV ka eh. Ibig ko lang sabihin, mag-ingat po tayo sa pamumuhay natin at magpakumbaba. Those who are arrogant, these people, Jew people, know the word of the Lord, but so arrogant enough not to understand Jesus. Acts 13:27, the people of Jerusalem and their rulers did not recognize Jesus. Again, the people of Jerusalem and their rulers did not recognize Jesus. Lahi ni Abraham, sabi nila. By finding him guilty, they made the prophet's words come true. This are read every Sabbath day. Binabasa nila ang Messiah ay parurusahan. Binabasa nila sa templo nila na mapapako ang Messiah. Hindi na nila naiintindihan, ginagawa na nila kay Jesus Christ. Basa lang sila ng basa. Nakigets nyo? Ito mga leader ng Jerusalem. Inakusahan nila si Jesus Christ, gusto na lang patayin at ipako sa krus. Next slide please. Ayan. Ayun po talaga napapansin nyo pong redemption history, parang ang daming kwento, pasensya na kayo, pinaiksi ko lang, ganun po talaga. Nung ako po, wala pa sa church na ito, okay na ako dyan 316, pag-usapan na natin ganun matapos. Pag redemption history po talaga, bubungkalin yung Old Testament, igukunan sa New, hanggang sa maintindihan mo ng mas maliwanag. Acts 13:28, they could not find any real reasons for Jesus to be put to death, but they asked Pilate to have him killed. Wala naman sila makitang kasalanan, wala naman kasing ginawa. Pero bakit nila gustong papatay? Because the religious leaders are so jealous, envious, and so arrogant not to accept Christ as a great people of God or Son of God. Hindi nila maintindihan, hindi nila ma-accept. Okay, next slide please. Kaya yan po yung nangyari. Gusto nang ipapako si Jesus Christ. In summary, God chose and trampled. O pinili itong mga Hudyo, itong mga Pharisees sa Sadduceo. So may sablay talaga. Kasi dumating ang Messiah, hindi nila kinilala. Lahi sila na Abraham, pero hindi na sila ng Panginoon. Masakit yun. Kasi tinuring kang anak ng Diyos, sana, pero hindi mo naiintindihan yung kalooban ng Panginoon. And this is the great summary of this first part na pinag-uusapan natin. Next slide, please. Right. Bilis lang po tayo. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3. Sige, mas sabay-sabay po. 1, 2, 3. All the people answered, we and our children will be responsible for his death. Kami na bahala, sagot na kami yan. Patayin niyo yan. Kami na, charge sa amin. Grabe, no? Sige, patayin niyo yan. Basta kami na bahala kung ano mangyari sa kanya. Pati yung tayana, pati yung mga kinabukasan ng lahi namin. Kahit patayin niyo na yan. Medyo masakit na reality. Itong nangyari kay Jesus Christ. And Luke 21:24, they will be killed by the sword and taken as prisoners to all nations. Jerusalem will be crushed by non-Jewish people until their time is over. See what happened to Israel. Up and down, up and down. Kaya alam niyo mga kaibigan, ang mga tunay na nampalataya sa Panginoon, binabantayan ng Israel. Kasi ang Israel must repent bago dumating din si Jesus ulit. They must come to Jesus again. So lahat ng mga pastors, mga Christian, binabantayan ng Israel kasi nagkalat na yan, marami ng faith yan. Kailangan nila mag-repent, words of Jesus, and the end will come. Siguro ayaw nyo pa rin naman, ayaw ko pa rin nawa. Di ba? Main point number 2, we must not reject Father's word. Huwag nating itakwil, supalpalin, at tanggapin natin manapa ang salita ng Ama o salita ng Panginoon. Next slide. Acts 13:4-6, but Paul and Barnabas spoke very boldly, saying, you must speak the message of God to you first, but you refuse to listen. You are judging yourselves not worthy of having eternal life. So we'll now go to the people of other nations. So, mahirap pong hindi intindihin, no? Book of Acts na po ito. Pag Book of Acts, ito po yung galawan ng mga first century Christians nila Peter. Book of Acts, Acts of the Holy Spirit. Yun na po, ang content ng Acts, yung galawan ng mga disipulo nung wala na po si Jesus. So makikita nyo rito yung first century Christians. Sila po yun. Next slide please. Okay. Galatians 3:8, the scriptures telling what would happen in the future, pakalaga, said that God would make the non-Jewish, tayo, people right through their faith. This good news was told to Abraham beforehand. As the scripture says, all nations will be blessed through you. So kahit hindi kayo Hudyo, kahit hindi ka pinanganak sa Israel, o hindi ka taga-Jerusalem, pero nang palataya ka sa Panginoon sa Kristo bilang Panginoon mo at kapagligtas, may chance kang masave. Yun yung ibig sabihin. Hindi lang basta sa lahi ni Abraham ang kaligtasan, pati yung hindi Hudyo. Alright po? Isa pong word doon, Gentiles. Sabi natin Gentiles. Gentiles. Hindi po yung mariwasa, hindi po yung nasa sahig nyo. Iba po yun. Tiles po yun. Tiles lang. Gentiles. Tagalog, Hentil.
Pag sinabing Intil, Koreano, Amerikano, Pilipino, Canadian. Okay? Yun po yun. The promise guaranteed to all nations. Pinangako sa lahat ng bansa. Kaya po, si Reverend Abraham Park at maging sila Eric Burton, sila Pastor Eric Burton, all of them are doing some missionaries. At we're so blessed. Tayo po yung tinuturing nilang himpilan ng history of redemption sa Pilipinas. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya panay, ang sulat pong pinadala ko doon kay Reverend Yu, yung acting senior pastor, is when you give us a worship center, pag may nagbakasyon na Koreano, kulang sabihin ko na pang walang pang hotel, sabi mo na pa stay libre pa. Parang ganun gusto ko sabihin. Pag hindi sila makapag-hotel, may church naman kami nito. Sabi, pwede naman talaga, di ba? Di alagaan pa natin, tuturist guide pa natin ng libre. Lugi ba kayo? Para binibenta ko, patayin nyo na kami sa simbahan. Para pa kami Panginoon. Glory to God, glory to God. So Romans 4:16, so people receive God's promise by having faith. This happens so the promise can be a free gift. Siyempre, grasya ng Panginoon na biyaya. Then all of Abraham's children can have that promise. It is not only for those who live under the law of Moses, literal Israel po yun, but for anyone who lives with faith like that of Abraham, who is the father of us all. Maliwanag po, sabi po dito, hindi lang literal ulit na Hudyo ang masisave. Lahat ng mananampalataya kay Jesus, kahit anong lahi ka pa, save ka. Yan. Liwanag po niyan. Point number 3, those who believe will not be broken off. Yung mga nanampalataya, hindi masisira, hindi matatapon, o mapuputol. Next slide. Ito kasi nangyari dyan. Romans 11:20. That is true. But those branches were broken off because they did not believe. And you continue to be part of the tree only because you believe. Do not be proud, but be afraid. He's speaking to a Romans, yung may mga dugong Hudyo. Huwag kayong magmataas kung alam nyo, kilalan nyo yung Book of Moses, no, Cyclone, ano. Manampalataya ka sa Panginoon, magpakumbaba kayo para kayo'y patuloy na makasama sa mga lahi o lipin ni Abraham na legit. Yun po yung context ng Romans 11:20. Next slide, please. 11:21. If God did not let the natural branches of the tree stay, then He will not let you stay if you don't believe. Simple lang naman po yung salita ng Panginoon eh. Gusto mo ba sa heaven? Opo. Manampalataya kay Jesus Christ. Ayaw mo ba gusto mo ba sa oven, mainit? Huwag kang mag-faith kay Jesus. Simple lang naman yun, di ba? Very simple. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, religions are very easy. Pinahihirap lang ng mga leaders. Actually, ang pagpunta sa langit so easy eh. Perfect ka ba? Hindi. Pero may biyaya ang Panginoon. Grace is unmerited favor. Wala kang kinalaman doon. Ang sabihin mo lang, Father, I believe in Jesus as my Savior. Amen. You go to heaven. Ganun lang, bilis naman. Yes. Paano yun? Sablay pa ako. And then you offer your life to God. Paano hindi pa ako nagbabago? And then you will be changed. Just offer your life to God. Amen? Kasi akala ng iba, pag nagtanggap kay Lord, ba't hindi pa nagbabago? 1 linggo na. 1 linggo ka ng Christian, hindi ka pa nagbabago. Ano ba yan? 1 buwan ka ng Christian, ganyan ka pa rin. Alam niyo po mga kaibigan, mahirap po yung magbago talaga. Amen! Pero sa biyaya ng Diyos, babaguhin po tayo dahan-dahan. Pero you will not get out of the church because you are imperfect. Ang tanong lang, gusto mo ba o ayaw mo? Willing ka ba o hindi ka willing? Ikaw puno ka. Summary, not everyone will enter the kingdom of heaven. Very simple. Proper faith in Christ, do the deeds of Abraham, believe in God. Hindi lahat papasok eh. Paano kung sabihin, ang bait naman po ng aming kapitbahay, namimigay, di ba? Nagpapautang, walang singilan. Hindi mo ba safe? Ba't yung kapitbahay na gano'n, no? Papautang, walang singilan. Pag manampalataya po ang tao kay Jesus Christ, masasave po siya. Ay gano'n, parang unfair po yan, Pastor, mabait po kasi sila kahit na po. Before I do the conclusion, during those time na sikat si Manny Pacquiao, hindi pa siya Christian, sabi ko, sayang itong mama na to. Sikat mayaman, pero sayang. Anong, para saan ang kayamanan kung magsasuffer ang soul mo sa hell? Whatever, kahit anong kayamanan mo. And then, he accepted Christ. He is a preacher of the Lord. Kaya kahit mayaman na mayaman siya, at least na kay Lord na siya. At willing na siyang sumunod sa Panginoon. Yan lang po siya kasimple. Huwag natin pahirapin yung madali. Ang nagpapahirap niyan yung mga religious leaders
na pinahihirap ang pagpunta sa langit. Do this, be a member of this, practice this. Ganito gawin mo, save ka. Simple po ang salvation. Tanggapin mo si Christ in your own silence. Kung hindi kita mapag-pray, tumahimik ka sa isang upuan o sa higaan mo, Lord, imperfect ako, sablay ako at pasaway. I accept you as my Savior and God. Be my guide. Amen. That simple prayer will bring you to heaven. Tapos. Hindi po ako perfect kahit na. Amen? Alright. Conclusion, the true sons of Abraham are those who do deeds of Abraham. Alright? So, ano ginagawa rin ng mga ginagawa ni Abraham? So, sinasabi nito yung tunay na anak ng Diyos o tunay na salipin ni Abraham ay nagdarasal, siyempre, at may God-fearing faith. Nagdarasal, God-fearing faith. Gabi, no, habang pinag-usapan natin, no? Pastor, yun ang palituturo mo. Prayer, God-fearing faith. At least pag uwi masabay, ano pinag-aralan nyo? Prayer, God-fearing faith. May isa pa po, Ate Len. Yan, next slide. Yan. Ito muna, basahin natin yung talata ron. Genesis 22:12, basahin natin din nandito. 1, 2, 3. He said, do not reach out your hand against the boy, and do not do anything to him, for now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Sino po yung kausap dito ni Yahweh? Sino yung sasaksakin niya sana, yung alay niya? Si Isaac. Gano'n niya na, oh! Hoy! Stop! Sabi niya, wag. Ayos yung faith mo, bata. Bata, yan. Hindi, okay yung faith mo, pasado ka. Abraham believed that nothing belonged to him. It's all from the hands of God. Antay siyang magkaanak. Nagkaanak ng una, 86 years old, Ismael. Si Isaac, dumating 100 years old siya. Sabay kukunin pa ni Yahweh. Labo ng Diyos na to. Bibigay-bigay, kukunin din. Wala, hindi siya nagreklamo eh. Ang hirap nun, ikaw, magagawa mo yun. Ako, mahirapan din akong gawin yun. Nangingi ako sa iyo, binigay mo ako, kukunin mo ulit. Diba, bigyan mo ako ng blessing, paghihirapin mo ako ulit. Bigyan mo ako ng pagpapala, papahirapan mo ako ulit, ang labo mo, Lord. Binigay mo, sulit-sulitin mo na. But this man of God, obey God no matter what. Now Abraham was old, advanced in age, and the Lord had blessed Abraham in every way. Let us delete pride and being conceited, and stay humble in the name of Jesus, live the life of as true sons of Abraham, share the gospel and the redemptive history to all. Alam nyo, katapos-tapusan, simple lang naman eh. Pag isang tao, alam niya ang buhay niya hiram sa Diyos, madaling gumalaw ng maayos. Ayon sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Kasi kung bawat araw pagpapala sa iyo, hindi ka mananapak ng mga kasalubong mo sa kalsadang bigla. At hindi ka mananadyak or bubunot ng kahit ano mabubunot mo dyan. Bumulot ka ng suklay. Suklay ka. Hindi mo gagawin yun. Hindi ka mamamata, mamaliit ng kapwa kahit na ikaw ang mayroon. Hindi ka mandudustahan ng kapwa kahit marami kang alam. Di ba? Ang ano mo naman, bobo mo naman. Diba? Hindi mo alam yan. 2 plus 2 lang, mga ganun tipo. We need to follow God. We need to obey the Lord. That's what Abraham did. Kayang-kaya po natin to. Mahirap, challenging, pero makakasunod po tayo. Salamat po sa inyong pag-attend ngayon. At ako nagpapasalamat sa Panginoon. Yung bisita natin mukhang nabaha. But nevertheless, it's a test of faith to me. Sa totoo lang, sabi ko sa inyo, pray ko lang. Sana huwag na lang tumuloy siya. Anyway, mamaya malalaman natin why he did not able to come. But nevertheless, thanks to sa mga pusong umaten ngayon just to facilitate our visitors today. Kung makapunta man, makahapon, we don't know. Check ko mamaya kung may chat siya. But nevertheless, all stand. Let's thank the Lord for this message for today.